Sa mundo ng kripto, may mga sandaling hindi natin inaasahan, pero biglang nagiging spark ng malaking pagbabago. At ngayon, si Michael Gade, isa po siyang kilalang portfolio manager na matagal na pong kritiko ng ilang mga digital assets, ay biglang nagbigay ng kakaibang tribute kay XRP. Hindi po ito normal update. Hindi ito price prediction, kundi isang kanta na pinamagatang Diamond in the Rough. At kapag may big player na tulad niya na magbibigay ng ganitong mensahe para kay XRP, karamihan sa atin ay mapapaisip agad kung may mas malalim na significance ito sa market sentiment. At dito po nagsisimula ang intriguing na tanong. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano po ba ang mensahe sa kanta at bakit ito tumama sa XRP community? Yan po, sa lyrics ng kanta, binigyang diin ni Gade ang resilience ni XRP. May linya po siyang, "You're a diamond in the rough, it's your time to shine." Ayan, at ramdam mo agad na may bigat ang bawat salita. Parang pinapaalala po niya sa community kung paano po lumaban sa XRP sa mga doubts, price crashes, at higit sa lahat ay sa SEC lawsuit. Sa bawat bagsak, may bounce. Sa bawat uncertainty, may pag-asa. Kaya hindi po ito simpleng kanta, kundi symbolic message na nagsasabing malapit nang matapos ang panahon ng pagdurusa ni XRP. Para po sa atin bilang mga traders at holders, malaki po ang epekto nito sa confidence. Ngayon ay bakit po ba malaking tease ang naunang tweet ni Gade tungkol kay XRP? Bago po lumabas ang kanta ay nag-tweet itong si Michael Gade ng might do something related to XRP. Yan. Simple siyang pahayag, pero ang reaksyon sobrang lakas mula sa buong XRP army. Kasi unang beses po niyang magbigay ng direct hint tungkol kay XRP kahit matagal na siyang nagbibigay ng matapang na opinyon kay Bitcoin at sa gold. Kaya nang makita po ng mga influencers tulad ni na Zach Rector at saka Tony Edward ang tweet, agad nila itong binigyan ng spotlight. Para sa atin, ito po ay indikasyon na mas maraming traditional finance na pangalan ang nagsisimulang tumingin kay XRP bilang potential game changer sa global finance. Ngayon ay ano po ang totoong rason kung bakit big deal ang interest ni Gade? Si Michael Gade ay hindi po siya ordinaryong analyst. Kilala siya dahil hindi po siya natatakot na magbigay ng critical views. Tinawag pa niya ang Bitcoin ETF na the worst thing to happen to Bitcoin. At sinabi niyang ang gold ay hindi sapat para iligtas ang mga naghahawak nito. Ibig sabihin ay hindi po siya blind believer. So kapag biglang nagpakita siya ng admiration kay XRP, hindi ito hype, kundi genuine shift in perspective. Yan. Or totoong pagbabago sa kanyang pananaw. Maraming observers ngayon ang naniniwala na sinusuri ni Gade ang position ni XRP sa tokenization settlement at saka global payments. At kung ganoon po kalaki ang tinitingnang role ni XRP, malinaw na may structural value itong binabantayan niya. Ngayon ay paano po ba kumulo ang institutional interest habang papalapit ang $1 billion ETF inflows? Ayan, habang nagiging viral po ang kanta ni Gade, sabay ding umaakyat ang inflows ng XRP ETF na ngayon ay nasa $954 million na. Nitong nakalipas lamang na araw, nagdagdag ng $10.2 million ang investors-led. Yan, ang mga investors na pinangunahan po ng Bitwise at saka Grayscale. At sabi po ni Ginoong Brad Garlinghouse, ito raw ay just the beginning. Dahil maliit pa ang crypto ETF
kumpara sa buong global ETF market. Para sa atin bilang mga holders, malinaw po ang ibig sabihin nito. May bagong pera po na pumapasok. At ang bagong liquidity ay pwede pong magdulot ng major repricing lalo na kapag nagsimula ang shortage ng mga available supply. Ngayon ay totoo bang papunta na tayo sa tinatawag na supply shock? Ang supply shock ay isa pong sitwasyon kung saan mas mabilis ang demand kaysa sa available na token sa market. Ayon po kina Jake Claver at saka Zach Rector, malapit nang mangyari ito kay XRP dahil tuloy-tuloy po ang inflows ng mga ETF at halos walang outflows. Kapag ganito ang pattern, lalo pang tumitibay ang posibilidad na magkaroon ng violent reprice. Para po sa atin bilang mga traders, ang ganitong senaryo ay parang signal na dapat bantayan ang bawat galaw ng mga whales at saka institutional wallets. Kapag bumaba po ang circulating exchange supply habang lumalaki ang demand, mabilis pong nagkakaroon ng sudden price jump. Ngayon ay ano po ba ang impact ng emotional narrative ni Gade sa market behavior? Yan, hindi lamang po numbers ang gumagana sa crypto. Minsan, narrative din. Ang kanta ni Gade na may tema ng pain, doubt at saka eventual success ay lumalapat po sa history ng XRP. Sa SEC lawsuit pa lang, nakita natin kung paano po lumaban ang community. At ngayon ang narrative po ng Diamond in the Rough ay parang bagong banner ng confidence. Ang ganito pong positive sentiment ay may direct effect sa market dahil tumataas po ang willingness ng mga investors na mag-accumulate. At kung sabay itong pumasok sa rising ETF demand, mas lalo pang lumalakas ang foundation ng next price movement. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ngayong malinaw na tumitibay ang institutional attention at lumalalim ang narrative support, masasabi po nating posibleng papasok si XRP sa mas mature na market cycle. Ang tanong po ngayon ay simple, pero may bigat niyan. May bigat po ito sa buong ecosystem. Handa na ba si XRP sa tunay na breakout? Yan. Si Ginong Garlinghouse, yan, positive. Si Ginong Gade ay inspired at ang mga ETF ay umuusok sa inflows. Kaya para po sa akin, ang momentum ngayon ay hindi po hype, kundi sign ng pagbabago sa global sentiment. At kung totoo po ang supply pressure, maaaring ang Diamond in the Rough narrative ni Gade ang siyang magsisilbing prophecy ng susunod na malaking galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.